Hindi sinayang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oportunidad na isulong ang interes ng Pilipinas. Sa kanyang working visit sa Amerika, nakausap ng Pangulo ang iba't ibang negosyante doon at hinikayat ang mga ito na mamuhunan sa bansa. Humingi rin ng suporta ang Pilipinas sa ibang bansa para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Ang detalye sa report ni Jeremy Piscano. Naging produktibo ang 4 na araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New York sa Amerika. Sa pagdalo ng Pangulo sa pagbubukas ng UN 78th Session of the Commission on the Status of Women, binigyan din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa iba't ibang bansa para itaguyod ang lalo pang pagpapalakas, proteksyon at pagtataguyod sa mga dapat na karapatan ng mga kababaihan. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, kung saan tinalakay nilang dalawa ang mga isyong kinakaharap ng mundo at gayon din ang pinatibay pang ugnayan at pakikipagtulungan ng bansa sa United Nations. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang opisyal ng US Defense Official. Pinag-usapan dito ang lalo pang pinaigting na Philippine-US Defense Partnership, pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region at pagtutulungan ng mga sandatahang lakas ng dalawang bansa. Nakikipagkita rin ang Pangulo sa US Medical Glove Company kung saan inihayag na naturang kumpanya ang kagustuhan nitong magtayo ng isang manufacturing facility sa bansa na maaari namang makalikha ng higit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sa isang pagsasalo-salo naman kasamang iba't ibang negosyante, hinikayat ng Pangulo ang mga Amerikano na mamuhunan at subukan ang mga oportunidad sa Pilipinas. Dito ibinida ng Pangulo ang mga lumalagong sektor tulad ng manufacturing, fintech at pagtataguyod sa digital economy. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal ng JP Morgan Chase & Company sa New York sa USA. Tinalakay sa pulong ang pangmatagalang pangakong palalimin pa ang financial partnership sa Pilipinas. Tiniyak ng Pangulong na ang Pilipinas ay mananatiling sentro ng pananalapi sa buong mundo. Binigyan din ng Pangulo ang 2,000 Pilipino sa bansa na naging parte na ng JP Morgan & Chase Company. Muling pinagtibay ng Pangulo sa kanyang special address sa United Nations General Assembly ang commitment ng Pilipinas para sa multilateralismo, UN Charter, pagsunod sa rule of law at paggalang sa karapatang pantao, kung saan ito ang pundasyon para sa kapayapaan, seguridad at masaganang kinabukasan ng mundo. Samantala, sa isang pagsasama-sama naman ng mga bansang may permanent seat sa UN Security Council, aktibong hiningi ng Pilipinas ang suporta ng iba't ibang bansa para sa pagtakbo sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taong 2027 to 2028. Ang pagkakaroon ng upuan sa UN Security Council ay isang malaking hakbang para sa bansa upang magkaroon ng boses sa pandaigdigang seguridad, pagsusulong ng ating interes sa West Philippine Sea, proteksyon para sa mga OFW at pagkilala sa kakayahan ng Pilipinas. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.